Nangangamba ang AFP dahil sa banta ng China magkakagera. Kaya ang United Kingdom dineploy na sa West Philippine Sea ang His Majesty Prince of Wales, aircraft carrier ng UK. Ang nakakapagtaka lang, hinaras ng Chinese ang HMS Prince of Wales. Pero bakit yung USS George Washington hindi? Bakit ang US hindi niyayabangan ng China? Base kasi sa harassment report, constructive kill ang ginawa ng China. Ibig sabihin nagsasanay ang China ang umatake. Constructive kills means aggressive attack o totoong pag-atake. Indikasyon na nag-launch ang Chinese jets ng missile, pero hindi nila ito ginawa. Maneuver lang. Hindi naman nagpatinag ang aircraft carrier, kaya umalis din naman agad ang Chinese jet na nanghaharas. Ngayon, magkasama na ang USS George Washington at HMS Prince of Wales sa West Philippine Sea. Nakabantay si China ng magtatambak. Pero sa tingin ni AP Chief General Romeo Bronner, wala tayong dapat ikatakot sa Baudi Masinloc. Nababahalang AFP na baka ginagawa lang tong dahilan ng China para mag-focus ang Philippine Navy sa Scarborough Shoal at hindi talaga yon ang sasakupin ng China, kundi ang Taiwan War. Taiwan talaga ang aatakihin ng China, hindi ang Pilipinas. Comes to protecting lives, we cooperate with as many nations as we can. You know, we're closest to Taiwan, and we can accommodate, you know, others. But these are contingency plans. As military, as an armed forces, we have to be prepared for anything, for any possible scenario. Bumisita na sa Pilipinas ang Charles de Gaulle aircraft carrier ng France. Pero wala pang ang balita kung ide-deploy itong ulit sa Pilipinas dahil sa malaking posibilidad na gulo. Pero muling nagpahayag ang Defense Minister ng Pransya na suportado nila ang laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabay pagkukundina sa remarks ng China ng magkakagulo pag pinilit ng Pilipinas hindi respetuhin ang mga Chinese. We are mostly here because there is a free and open area to sail in, and we are here basically to use this right of common space to make sure that this space stay common. Dahil nga sa pangambang magkagulo anumang oras, hinihikayat na ni Defense Secretary Gibo ang mga Pilipino sumali sa AFP Reserve Forces, mag-training na habang maaga pa, para pag nagkagera, bawat lunsad o syudad sa Pilipinas may Pilipinong handang protektahan ng ating bayan. Iniinganyo namin yung publiko na kung qualified sila and security vetted sila, they can join the reserve force to augment an actual unit. Yeah. Na replication, no? Ang pangalawa, meron din naman na gusto tumulong, ayaw naman magsundalo. Kaya reserve kay hindi. Kaya yung civilian human resource component natin, lalakihan din kasi you need your support staff. Thirdly, itong pinaka-importante, sana matupad yung NSTP talaga. Kasi ang kailangan din natin, ang AFP, whether reserve o active, may hangganan yan. Hindi pwede lahat nandyan eh. Pero yung community-based disaster risk and security ng ating mga komunidad kung saan tayo nakatira, na dapat pamunuan nito ng local government na ayon sa NSTP, dapat nandun yun. Nandun ang ating mga emergency service personnel, nandyan ang ating mga bumbero, mga volunteer firemen, nandyan ang mga warden natin, at dapat iniinsayo ito. Kasi pag hindi natin ininsayo dahil naaalarma ang publiko, katulad din ng armed forces, kailangan sanayin din natin ang sarili natin na insayuhin ng armed forces ang kanilang kakayahan. Kayo, handa ba kayong tumulong sa ating bansa kung magkakagulo? Handa ba kayong lumaban? I-komento sa baba ang inyong saloobin.